Bago tayo magsimula, inaanyayaan ko kayo mga kabayan na tumingin sa screen. Ngayon ko lang gagawin to na makikiusap sa inyo tapos nakaharap pa ako sa screen. Sobrang espesyal ng araw na to para sa akin kasi lumabas na yung kanta ko na JD Beast Mode official music video. Nasa comment section yung link ng kanta. Halos 1 taon ko ginawa yung music video kasi inaalay ko to para sa mga taong minsang nangarap pero tinigil nila yung pangarap nila dahil sa sinasabi ng ibang tao sa kanila. Kaya ako ginawa yung kantang yan kasi alay ko yan para sa inyo at alay ko yan para sa atin na ngayon ay nangangarap ako pero hindi ko siya tinigilan. May 3 programa na mangyayari. Ang una, raffle. Comment lang kayo ng hashtag JDBeastMode doon mismo sa music video. Pipili ako ng random kung sinong mananalo ng cash prize pati na rin ng JD merchandise. Kung di din hassle sa inyo mga kabayan, comment nyo din kung anong nagustuhan nyo sa kanta. Number 2, TikTok Challenge. Nag-upload ako ng dance challenge sa TikTok account. Nariyan din yung link sa comment section. Pwede nyong gayahin yung sayaw, walang problema doon. Or pwede kayong gumawa ng sarili nyong creativity basta gamitin nyo lang yung kanta ng Beast Mode. Meron tong prizes mga kabayan, ano? First place, 7,000 pesos. Ang second place ay 5,000 pesos at ang third place, 3,000 pesos. Bali ang gagawin nyo lang, mag-upload lang kayo ng video nyo sa TikTok tapos itag nyo ang JD Official at gamitin ang hashtag JDBeastMode. Pipili kagad kami ng winners para sa first place, second place, and third place. At yung pangatlo, ang pinakamalaki, dance competition. First place, 20,000, then kasama na kayo sa susunod kong music video. Second place, 15,000, and yung third place ay 10,000 pesos. Bukas ito para sa lahat ng gustong sumali sa buong Pilipinas as long na kaya niyong pumunta sa finals natin sa Ayala Malls, Manila. Nandito yung poster para sa information. Bale, yung elimination natin, yung first round, ay mangyayari virtual. Mag-upload lang kayo ng sayaw ninyo, gamitin nyo yung kanta ng Beast Mode, then upload nyo sa Facebook and TikTok. Itag ninyo yung Facebook page ng JD Official, pati na rin ang TikTok ng JD. Para sa mas klarong information, pakibasa na lang yung poster at pakilike ng page. Muli mga kabayan, pasensya na kung medyo matagal ang intro natin, sobrang mahalaga sa akin ang araw na to. At talagang nakikiusap ako na sana bigyan nyo ako ng pagkakataon sa music. I-view nyo yung kanta ng Beast Mode, pinaghirapan ko yan para yan sa inyo. Muli maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Naging madali para kay Christina na hindi kasama ang ama. Nag-aalala man kay Tatay Kaloy. Ngunit malaki ang tiwala niya dito. May kalayuan ang kabundukan ng Concepcion kung saan naroon si Renzo. Pero matyaga itong nilakbay ni Christina. Kasabay nito, sinuyod nila ang bawat lugar. Samantala, banas naman si Ben-Hur sapagkat ang nakikita niya lamang ay si Goraz. Nakangiti ito sa kanya ng nakakaasar. Kinakausap ang hangin. Alam niyang kausap nito ang ibang gawi-gawin. Bagaman hindi niya naririnig ang iba, mahahalata na sila ni Christina ang pinag-uusapan. Nagdabog si Ben-Hur at hindi na napigilan ang sarili. Christina, pwede bang pakiusapan mo yung mga yan na magpakita na lang sa atin nang makampante ako? Hindi natin alam yung pinag-uusapan nila. Malay mo, talikuran na tayong kinukutsa eh. Wika ni Ben-Hur. O bakit? Wala naman silang ginagawa ah. Ayos lang naman ah. Ikaw lang naman tong may problema eh. Wika ni Christina. Paanong hindi ako mamumroblema? Titignan ako ng gawi-gawin, tapos ngingiti, tapos titingin sa'yo. Ano gagawin ko? Tugon ni Ben-Hur. Ano bang problema mo? Ayaw mo bang tinitignan ako ng iba? Wika ni Christina. Bagyang natigilan si Ben-Hur. Marahang hinawakan ang sariling buhok at dahan-dahang hinawi. Hindi na ito nagsalita pa. Nakaramdam ng hiya sa dalaga.
Samantalang habang nangyayari ito, tumawa ng malakas si Goras. Nang lingunin ito ni Christina, bigla namang natigilan ang gawi-gawin. Habang ang dagit na si Tereo, nagsalita na mauna sila ni Huro sa hangganan upang alamin kung may balakid ba sa lugar. Hindi man nakikita ng dalawang magkaibigan ang gawi-gawing si Huro, pero bigla na lang nahawi ang mga damo sa harapan. Nabali ang maliliit na puno, indikasyon na umalis na si Huro. Guras, lilis ako ng daanan. Sa unahan may iilang kabayan. Alam ko namang ramdam nyo ito. Christina, pag nakarating na kayo sa ibabaw ng burol, makikita nyo ang mga kabayan. Kapag nagkagulo, ang ibig sabihin may kalaban. Hayaan nyo na ako at ang mga gawi-gawin. Ipunin nyo ang lakas nyo doon sa sentro kapag nakaharap na natin ang tunay na kalaban. Wika ni Tereo. Naging mabilis ang pangyayari nang makarating sila sa itaas ng burol. Doon nakita ng magkaibigan ang mga tahanan, pero malayo ang agwat. Hindi katulad kanina na halos magkakadikit lang ang tirahan. Nang mga sandaling ito, malapit nang magdapit hapon, ilang sandali na lang lilitaw na ang mga nakatagong gawi-gawin. Kalmado naman ang lugar at bumalik agad si Tereo. Ang sabi nito, wala nang tao sa lugar. Maaaring lumikas na at ang iba sa mga nakatira ay kalaban. May ilang mga butas sa paligid na pinaghihinalaan niyang lagusan ng mga kurubo. Pasukin natin ang lagusan nang malaman natin ang hangganan. Kapag hindi natin sila napigilan, dadagdag sila sa mga makakalaban natin. Wika ni Christina. Sumang-ayon naman si Ben-Hur. Mabilis nilang pinuntahan ang mga kabayan. Pinigilan siya ni Tereo, ngunit hindi nakinig si Ben-Hur. Kagad namang sumugod ang dalaga. Sobrang bilis at bigla na lang naglaho sa masukal. Hindi man nagkakasundo sa lahat ng bagay, ngunit iisa lang ang laman ng isipan. Hindi ko maintindihan ang dalawang bata na to. Dasol, sa tingin ko oras na para magpakita tayo sa kanila. Malapit nang magtakip silim. Sa palagay ko, hindi naman mapanganib ang lugar sa mga mandirigbang walog. Hindi ko sila ramdam sa lugar. Wika ni Goras. Isa-isang lumabas ang mga gawi-gawin. Habang si Tereo naman, kumamot ng ulo habang sinusundan ang magkaibigan. Nakita nila Christina ang mga butas. Sakto lang at hindi mahirap suungin. Hindi nagkibuan ng dalawa. Kapwa nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Ngunit bigla na lang pumasok si Christina sa butas. Walang sabi-sabi ay sumunod naman kagad si Ben-Hur. Samantala, nataranta si Tereo dahil nag-aalala siya sa dalawa. Hindi makakapasok ng lungga si Tereo dahil may mga pangontrang nilagay ang mga kurubo para sa kanilang lahi. Kaya naman, hinanap na lang ni Tereo ang posibleng labasan ng butas. Samantalang ang mga gawi-gawin, nagkumahog na tumakbo sa lugar dahil sa pag-alog ng lupa biglang gumuho ang butas. Sumunod rin ang mga ito kay Tereo. Binabagtas nila ang sobrang sukal na lugar. Nasa gilid nito ay malalim na bangin. Samantala, tila ba walang katapusan ang butas na ito. Patuloy lang sa paglalakbay si Christina. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam na kasunod niya pala si Ben-Hur. Gaya ng una nilang pinasok na lungga, palaki ng palaki ang butas. Ngunit diretsyo lamang. Walang ibang lagusang maliliit sa bawat gilid, kaya sobrang dilim at napakamaalinsangan.
Hanggang sa nakarating ang dalaga sa kabilang parte ng lagusan. Gubat pa rin ito. Mas kakaiba ang nararamdaman niya sa lugar. Nang mga sandaling ito, inaasahan niya na darating ang mga gawi-gawin. Pero ang hindi alam ng dalaga, naliligaw na ang mga nilalang dahil sa mga nakatanim na panlinlang sa lugar. Ilang sandali pa ay lumitaw na si Ben-Hur. Nasa anyong antilan at nakakakilabot ang muka. Nakita ni Ben-Hur si Christina, nakatayo lang at kalmado. Hoy, baka naman pwede mo akong kausapin. Masyado tong suplada. May nararamdaman akong kakaiba dito eh. Tignan mo. Parang nasa ilalim tayo ng napakatarik na bundok. Wika ni Ben-Hur. Nakita niya na merong maliit na liwanag na sobrang layo. Kaya malaki ang hinala niya na nasa pinakailalim sila. Pansin ko rin yun eh. Pero bakit sumunod ka pa? Dapat sumama ka kila Tereo eh. Mas ligtas ka sa kanila. Tugon ni Christina. Wag mo nga ako inuutusan. Gusto ko sumunod dito eh. Naghahanap lang ako ng kalaban para pagpawisan naman ako. Mayayari din ako sa tatay mo. Ang sabi niya, bantayan kita eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mabuti naman maayos na yung pananalita mo, no? Halika, sumunod ka sa akin. May naaamoy akong kalaban dito. Doon sa itaas. Wika na Ben-Hur. Nang mga sandaling ito ay tuluyan ng dumilim ang paligid. Wala na silang makita sa lugar. Nakakabinging mga huni ng kuliglig. Iba't ibang angil ng mga hayop. May kalakasan din ang simoy ng hangin at hindi may pagkakaila na nasa loob nga sila ng malawak na kabundukan. Sumunod naman si Christina. Bagaman nakasimangot ang muka, pinili niya pa rin sundan ng antilan dahil kahit papano ay kaibigan niya ito at malaki ang tiwala niya. Hindi niya pinairal sa mga sandaling iyon ang pagkailang sa binata. Maya-maya pa nakita niya sa Ben-Hur na tila may pinagmamasdan sa malayo. Nanlilisik ang mga mata. Mukhang nakakita ng kalaban. Paglapit naman ni Christina, nagulat ito nang may makitang dalawang tao na nakatungtong sa bato. Nasa harapan ni Ben-Hur. Panandali ang huminto ang dalaga. Maiging pinagbasda ng itsura. Hanggang sa nanlaki mga mata nito nang makilala niya ang dalawang nakatayo. Si Idel at si Sereno. Aabante sana ng lakad si Christina. Ngunit pinigilan siya ni Ben-Hur. Sandali lang. Huwag kang magpakumpiyansa. Hindi basta magpapakita yung dalawa nang hindi nila napagandaan. Siguradong may patibong sa lugar. Wika ni Ben-Hur. Anong sinasabi mo, Ben-Hur? May patibong? Hindi niyo ba alam na hulog na kayo sa bitag? Kanina pa kayo naglalaro sa palad namin. Naghiwalay kayo ng landas ayon sa espiya namin. Hindi na kayo magkasama ng tatay mo. Mali ang ginawa mo, Christina. Nakahanap kami ng pagkakataon para isa-isa kayong patayin. Wika ni Idel. Sa pagpapatuloy ng matanda, alam nila ang daan na tatahakin ng grupo nila Christina. Papunta ang mga ito sa lugar kung saan naroon si Renzo. At isa sa mga nayon na may nakatirang kurubo ang posibleng madaanan. Kaya naghanda sila ng patibong. Isang lagusan kung saan si Christina at Ben-Hur lang ang makakapasok. Dahil hindi makakasunod ang mga bantay na dagit at gawi-gawin. Ayon dito, parang mga batang naliligaw ang mga kasama nila Christina. Kailanman, hindi ito makakarating sa lugar. Maliban na lang kung kasama si Tatay Kaloy dahil may kakayahan itong gamitin ang lagusan ng mga engkanto. Doon ka nagkamali. Ang mga gawi-gawin, isa ding engkanto. Makakarating at makakarating sila dito.
Ano ba sa palagay mo? Hindi namin kayo kaya? Hindi namin kailangan ng tulong nila. Wika na Christina. Wala bang sinabi sa iyo ang tatay mo? Ang mga gawi-gawin, itinakwil ng mga diwata dahil sa patuloy na bangayan kontra sa mandirigmang walog. Ayaw ng diwata na doon mangyari ang gulo sa mundo ng mga engkanto. Mangbang tumbatang to. Malakas pa naman ang dalang tangan. Ito ba yung tangan na matagal mo nang gustong kunin sa Reno? Akala ko pati utak lalakas. Pisikal lang pala. Wika ni Edel. Tama ka. Pasensya na sa inyo. Kahit anong subok ko, hindi ko makuha ang gamit. Kung napasa kamay ko yan noon pa, hindi na magkakaroon ng lakas ng loob si Kaloy. Ipinusta ni Kaloy ang lahat ng tangan niya sa oras na matalo ko siya. Pero hindi. Hindi ko kailanman natalo si Kaloy. Iba ang abilidad ng taong yon kumpara sa iba. Tugon ni Sareno. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang pumasok sa isipan ng dalaga kung bakit gano'n na lang ang pagkabaliw ni Sareno sa gamit ng ama. Hindi nakapagpigil si Christina. Hinawi nito si Ben-Hur. Tinulak. Mabilis niyang nilapitan si Edel at Sareno. Ngunit laking gulat niya. Nabangga siya sa isang bagay na hindi nakikita. Akala niya noon may gawi-gawin na humarang upang hindi matuloy ang binabalak. Tumawa si Edel. Maging si Sareno, walang tigil na ng asar. Nasa loob kayong dalawa, sa loob ng isang bote. Alam ng tatay mo kung paanong magkulong ng nilalang sa loob ng bote. Hindi hamak na iba nga lang ang proseso na ginamit ni Renzo. Hindi na kayo makakalabas dyan habang buhay. Galit na si Christina. Habang si Ben-Hur naman, nakatulala lang at makikita sa muka ang pagkabalisa. Tumingin ang binata sa buong paligid. Tinanaw ang malawak na lugar. Kaya malakas ang loob na magpakita ng dalawang kalaban dahil ito sa malakas na bakod na namamagitan. Dito niya din napagtanto kung gaano kalakas na uri ng mangkukulam si Renzo. Isa sa naging patunay ang panlilinlang sa kanila at pagkulong sa loob ng sobrang lakas na enerhiya. Hindi pa nila alam kung ano pang kayang gawin ni Renzo bukod dito. Nagwala si Christina. Paulit-ulit na sinuntok ang pader. Yumanig ang lugar sa bawat pagtama ng dalaga. Ngunit sa likod ng mga ginagawa niya, patuloy lang sa pagtawa si Sareno at Edel. Hindi niyo ba nagustuhan ang regalo sa inyo? May ilang mga hayop dyan na pwede niyong kainin sa araw-araw. Huwag kayong mag-alala. Mabubuhay pa kayo ng mahabang panahon. Yan ay kung hindi kayo mababaliw sa kakaisip kung paano kayo makakalabas sa lugar. Wika ni Sareno. Eto ang tandaan niyong dalawa. Sa oras na makalabas ako dito, unti-unti ko kayong papatayin. Ipaparamdam ko sa inyo kung ano yung naramdaman ng mga taong pinatay niyo. Hayop ka, Sareno. Isa ka palang kurubo. Wika na Christina. Hindi naman. Hindi ako kurubo. Espiya lang ako na katulad ng tatay mo may tangan. Naging espiya din ng tatay mo. Pero para sa panig ng tao. Habang ako sa panig nila Renzo. Hindi nga lang alam ni Kaloy. Huling wika ni Sareno. Biglang naglaho ang dalawa na parang bula. Nagkatinginan si Ben-Hur at Christina. Tila mga batang balisa habang nakaupo sa bato. Nagkatinginan si Ben-Hur at Christina.
tila mga batang balisa habang nakaupo sa bato. Napapaisip si Christina na dapat naging maingat siya. Inisip muna ang mangyayari bago pinasok ang lungga. Kahit pa nasa kasagsagan ng matinding tensyon, nakalimutan ni Christina na ang lagusan at teritoryo ng mga kurubo may nakalagay na pagmamanipula. Bukod sa pangontra sa mga dagit, hindi niya naisip na hindi gagana ang babala mula sa pangitaing ipinapakita ng lolo. Eto na naman. Nagpadalos-dalos na naman ako eh. Wika na Christina sa sarili. Habang si Ben-Hur naman, nag-anyong tao at nilibot ang buong lugar. Pabilog ang enerhiyang nakabalot. Nagbabaka sakali si Ben-Hur na baka may malusutan. Pero wala. Binalikan niya ang lagusan. Bagaman nakakapasok pa sa loob pero ilang distansya lang ay meron ng nakaharang. Banas na banas si Ben-Hur at sinabi kay Christina, kung hindi lang naging mapusok ang dalaga, hindi sila nahulog sa bitag. Ako pa yung sinisi mo. Di ba yun din yung nasa isip mo? Nauna ka pa nga pumunta sa butas eh. Wika ni Christina. Ang problema kasi yung ugali mo eh. Hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Masyado mong sinasakyan yung nararamdaman mo. Tapos ako, kapag nagkamali ng kaunti, binibigyan mo ng malaking kahulugan. Kung ano-ano na yung nangyari sa atin. Dapat kasi nag-iisip muna bago gumalaw eh. At saka, wika ni Ben-Hur. Natigilan siya ng pagsasalita nang mapansing nasasaktan ng dalaga. Parang sisiw na nabuhusan ng tubig si Christina. Hindi nakapagsalita. Nakayuko lang at sinalo ang lahat ng sinabi ni Ben-Hur. Ilang sandali pa naiyak na si Christina. Tumalikod at lumayo kay Ben-Hur. Nagtaka si Ben-Hur kung bakit. Gusto niyang lapitan si Christina, ngunit baka masampal siya ng dalaga. Kaya naman hinayaan niya muna ito. Nagpatuloy sa pagtuklas kung ano ang kahinaan ng lugar. Baka sakaling may lagusan na hindi niya pa nakikita. Pero habang ginagawa niya ito, napapansin niya na tila sobrang lungkot ni Christina. Nagdadalamhati, nakatulala, bagsak ang muka habang nakatingin sa malayo. Nang mga sandaling iyon, naisip ni Ben-Hur na baka dinamdam ng dalaga ang pagkalulong nila sa lugar. Nagsawalang bahala si Ben-Hur at muli nang nilapitan si Christina. Huwag mo nang isipin yon. Makakalabas din tayo dito. Akong bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala hanggat kasama mo ko. Gagawin ko ang lahat. Mawala lang yung problema mo. Makaligtas lang tayo. Hindi kita papabayaan. Wika na Ben-Hur. Wala akong pakialam kahit hindi na tayo makalabas dito. Umalis ka nga muna. Ayoko makausap ka, naiinis ako sa'yo. Pag nakalabas tayo dito, huwag ka na magpapakita sa akin ha. Doon ka na lang sa ibang babae. Doon ka sa maiintindihan mo. Wika ni Christina. O teka, bakit may nadamay na ibang babae? Ang usapan natin dito kung paano tayo makakalabas ah. At saka, kung usaping babae, kung meron man, bakit? Nagsiselos ka ba? Alam ko namang gwapo ako eh. Pero, hindi tama yung ganyang ugali sa ganitong sitwasyon. Wika ni Ben-Hur. Di tama nga ako, may tinatago ka. Kung sino man yan, sabihin mo yung pangalan. Wala naman akong tinago sa'yo ah. Ikaw pa nga yung sumbungan ko kapag may problema ako. Tapos may nililihim ka pala? Wika ni Christina. Wala. Hindi na importanteng malaman mo kung meron man ako nagugustuhan. Walang magbabago sa ugali mo eh. Saka natin pag-usapan pag matino ka na. Kapag natuto ka ng kumalma, sasabihin ko sa'yo. Basta babae. Matagal mo nang alam kung sino. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Huwag mo nang itanong yung pangalan.
Wika ni Ben-Hur. Hindi na kumibo pa si Christina. Hindi man sigurado pero may kutob ang dalaga na siya ang tinutukoy ni Ben-Hur. Hindi niya alam sa sarili kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng gaan ng loob. Tila nawala ang galit kay Ben-Hur at naging kampante. Ngingiti sana ang dalaga kaso pinigilan niya ang sarili. Baka iba ang isipin ni Ben-Hur. Maya-maya pa namanhid ang katawan ni Christina. Pamilyar sa kanya ang pangyayaring ito. May lamig na tila gumagapang sa buong katawan. Hinaplos ni Christina ang mata ng agila. Maya-maya pa unti-unti niyang nakikita ang nakaharang na selyo sa lugar. Para itong salaming kumikislap. Naguguluhan si Christina. Hindi niya alam ang nangyayari. Bagaman manipulado ang tangan dahil nasa loob sila ng poder ng kalaban, pero kumakawala ang mata ng agila. Samantalang si Ben-Hur naman, napansin ang kakaibang aura ni Christina. Napatingin siya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Ben-Hur. Nang makitang lumulutang ang mga tuyong dahon sa paligid ni Christina, medyo napaatras ang binata. Naalala niya nung nakita si Christina habang nasa kuta ni Edel. Nakakasilaw. Masakit sa balat ang presensya. Eto na. Nagising na ang lakas niya. Ano kayang gagawin ng babaeng to? Wika ni Ben-Hur sa sarili. Naglakad si Christina paabante. Dinampi ang palad sa bakod ng enerhiya. Hindi naman mapakali si Ben-Hur. Sa isip ng binata baka susuntukin muli ni Christina ang bakod. Pero hindi. Nagsalita si Christina. Makinig ka, Ben-Hur. Nasa ibaba lang yung harang. Pero sa itaas wala. Pwede tayo makalabas. Inakala ng kalaban na makukubli nilang kahinaan ng poder. Pero hindi. Wika na Christina. Nakikita ng malinaw ng dalaga na walang harang sa itaas. Sa katunayan, kaya itong maabot sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Walang sabi-sabi. Kagad na nag-anyong antilan si Ben-Hur at mabilis na lumapit sa dalaga. Nagtataka naman si Christina kung anong ginagawa ni Ben-Hur. Bigla na lang itong tumalikod sa harapan at tumuwad. Inaasar mo ba ako? Anong ginagawa mo? Bastos ka! Wika ni Christina. Linte, sumakay ka sa akin. Akyat tayo paakyat ng puno. Bakit, kaya mo bang umakyat? Iiwan kita dito eh. Ang dumi ng isip mo. Tugon ni Ben-Hur. Magsalita ka kasi. Bigla ka nalang tumutuwad dyan eh. Akala ko kung ano na, teka. O ayan, ayos sa ba to? Sandali, wag kang malikot. Ang kati ng balahibo mo eh. Wika ni Christina. Hoy, ano bang ginagawa mo dyan? Ayusin mo yung yakap mo. Hindi mahigpit eh. Ang arte mo. Malalaglag ka niyan eh. Higpitan mo yung yakap. Siguro, mas maganda, humarap ka sa akin. Yung harapan ng katawan mo, iyakap mo para makampante ako. Wika ni Ben-Hur. Sandali nga. Parang iba na yung gusto mong mangyari ah. Tugon ni Christina. Yan ka na naman eh. Ang dumi ng isip mo. Diyan ka na nga, bahala ka dyan. Kapag nalaglag ka, hindi ko na kasalanan yun. Ang arte mo. Wika ni Ben-Hur sabay lundag sa isang sanga. Habang tumataas, humihigpit ang pagkayakap ni Christina. Sandali nga. Ayoko dito sa likod mo. Lilipat ako sa harapan mo. Malalaglag ako eh. Wika ni Christina. Sabi ko naman sa'yo eh, ang tigas ng ulo mo eh. Diyan ka na lang. Higpitan mo lang yung yakap mo. Kung kailan mahirap na, saka ka magrereklamo. Wika ni Ben-Hur.
Hanggang sa tumalon na si Ben-Hur papunta sa isang punong palabas ng lugar. Dito mabilis na nagpalipat-lipat si Ben-Hur sa sanga. Paulit-ulit na sumigaw ang dalaga. Halos idikit na ang mukha kay Ben-Hur upang hindi malaglag. Nang makarating sa itaas, sinampal niya si Ben-Hur at sinikmuraan. Yan ang bagay sa'yo. Sinasadya mo ata para yumakap ako eh. Gusto mo ba ako mahulog? Wika na Christina. Hindi nakapagsalita si Ben-Hur dahil sa sobrang sakit. Maya-maya pa, umabante na ng lakad ang binata. Aray ko, hindi magandang magkaroon ka ng asawa. Siguradong bubugbugin mo eh. Umalis na nga tayo dito. Ang lakas nun ah. Wika na Ben-Hur. Samantala, sa panig naman nila Tatay Kaloy, nakarating sila sa Molave, sa bandang silangan ng lugar, doon sa lumang establishmento. Tila paaralan o hindi kaya naman ospital sa panahon ng gera. Nakakatakot ang paligid na tila pinamamahayan ng mga masasamang espiritu. May pasilyo pa na sobrang kapal ng mga baging at may iba't ibang statwang hindi mawari kung ano. Ang sabi ni Andres, ang karamihan sa mga nakatira doon ay mga gabunan. May iilang ding mga kurubo, pero sila ang nagbabantay sa lugar. Dagdag pa ni Andres, ang namumuno sa lugar ay nagngangalang Estong Bakal, taga Surigao na biyasang antingero na napapasailalim sa kapangyarihan ni Renzo. Estong Bakal. Teka, kilala ko ang taong yan ah. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang bantugang may kabal ng maiwagang tadyang ng pagog. Paano kaya siya naging kasama ng kalaban? Hindi naman siya aswang. At isa pa, mabuting tao sa Estong. Wika ni Tatay Kaloy. Sa pagkakalam ko, tinutugis ni Estong Bakal noon yung alaga ni Renzo na Jean. Yun lang eh. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang naging magkakampi. Tugon ni Andres. Nagkaroon ng kutob si Tatay Kaloy. Kapareha ng nangyari sa tsuhi ni Ben-Hur ang sinapit ni Estong Bakal. Sinira ni Renzo ang buhay ni Estong Bakal ah. Teka sandali, di ba sabi mo may nakatirang mga gabunan at kuta nila ang lugar? Eh bakit hindi man lang ako makaramdam ng may nilalag? Maliban na lang sa mga masasamang espiritong gumagala at presensya ng iilang tao. Wika ni Tatay Kaloy. Hindi na nagsalita pa si Andres. Bigla namang lumapit ang asawa ni Tereo na si Lorita. Sinabing nasa ilalim ng lupa nakatago ang mga kalaban. Magkasama ang mga kurubo at gabunan. Mautak ang mga kurobo. Nadala na sila sa amin. Kaya pinili nilang magkubli sa lungga at sinama pang mga gabunan. Hindi kami maaaring pumasok sa butas sa mga kurobo dahil balot ito ng mga pangontra sa lahi naming mga dagit. Ang masaklap, mabuti kung malaki ang kuweba. Maaaring makagalaw kami ng maayos. Pero sobrang kitid, kaya lamang doon ang mga kurobo. Wika ni Lorita. Naiintindihan naman ni Tatay Kaloy sapagkat alam niya ang labanan noon ng mga dagit kontra kurubo. Noon ay malayang makagalaw ang mga dagit. Pero sa loob ng butas, marami sa kanilang kalahi ang nalagas nang pasukin nila ang lungga ng kalaban. Isa-isang nalagutan ng hininga at tila nalason. Maya-maya pa, bigla na lang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Tatay Kaloy. Naging berde, kasabay ng pagyukuan ng mga ilang gawi-gawin. Tila ba sinasamba nila si Tatay Kaloy? Nagkatinginan si Commander Yanong at Belmonte at mukhang alam na nila ang gagawin. Ipairam mo sa akin ang tabak mo, Belmonte. Meron ka pa namang dalang isa.
Mukhang hindi espiritual na labanan ang mangyayari. Magkarga ka din ng pinakamalakas na poder mo. Magandang laban to. Magsabi ka lang, Kaloy, at susunod kami. Wika ni Commander Yanong. Nang marinig ito ni Tatay Kaloy, ngumiti siya at biglang tumango, kasabay ng pag-abante. Mga gawi-gawin, sumunod lang kayo. Pero huwag kayong magpapadalos-dalos. Dahil baka may mga mandirigbang engkanto na walog. Nagtatago lang dyan sa tabi-tabi. Halika na, Commander Yanog! Wika ni Tatay Kaloy, habang binabagtas ang mahabang pasilyo papunta sa malaking establishmento. Napakaangas ng lakad. Napapailing na lang si Belmonte ng mga sandaling iyon dahil ito pa lang ang unang beses niyang makita na ibang-iba na si Kaloy. Hindi nakapagsalita. Walang nagawa kung hindi sumunod ng lakad kay Commander Yanong. Ayon kay Tatay Kaloy, hindi sila mahihirapan kahit isang malakas na bantugan ang kakarapin. Wala itong kasamang mga aswang dahil natatakot ang mga kurubo sa mga dagit. Maliban na lang kapag lumabas ang mga ito sa lungga. Pero hindi nila yon dapat ikabahala dahil nariyan lang nag-aabang ang mga dagit sa paligid. Maya-maya pa, biglang nakaramdam ng paingilabot si Belmonte. Nakarinig ito ng ungol na tila nag-aagaw buhay na tao. Idagdag pa dyan ang umiekong halakhak na tila baliw na babae. Anak nang, hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng takot. Wika ni Belmonte. Nakakalimutan mo ata. Isa kang bagaytang manghasa at magaling sa iba't ibang sandata. May likas na tapang at ngayon, ungol lang ng kaluluwa. Natatakot ka na. Wika ni Commander Yanong. Basta, parang may iba eh. Pasensya na ha. Hindi ako takot sa anumang laban. Pero kapag usaping kaluluwa, hindi ako sanay eh. Hanggang sa makarating sila sa bulwagan. Dito na huminto si Tatay Kaloy. Sinipat ang bawat bintana kung may tao bang nagmamasid. May kakaibang baho ang lugar. Tila pinaghalong amoy ng patay na hayop at panghe. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang nakarinig sila ng mga yabag sa sahig. Para bang merong papalabas. Magandang gabi. Ano ba ang may paglilingkod ko? Sandali. Ilan ba silang nasa labas? Lumalabo na ang paningin ko. 3. Bakit hindi man lang kayo nagsabi nung malayo pa? Alam niyo bang, delikado ang lugar na ito. Wika ng matandang lalaki. Estong bakal, kilala kita at kung hindi ako nagkakamali, alam mo din kung sino ako. Matanong ko lang, paano ka napaikot ni Renzo? Tanong ni Tatay Kaloy. Nagkatulak naman si Commander Yanong at Belmonte. Nanggigigil na ang dalawa. Gustong sunggaban si Estong Bakal. Samantala, nang marinig ng tao ang sinabi ni Tatay Kaloy, umabante pa ito ng lakad. Halos isang dipa na lang ang layo. Hindi ako pinaikot ni Renzo, Kaloy. Tama, di ba? Kaloy ang pangalan mo. Baka kasi... Teka, si Kaloy nga. Naaamoy kita. Pinili kong sumapi sa kanila dahil wala nang patutunguhan ng buhay ko nung namatay ang pamilya ko. Inubos ng mga taong hindi ko matukoy kung sino. Gusto kong magigante at kinakailangan ko ng tulong ni Renzo. Yung mga kasama mo ba,
Alam ba nila kung sino ako? Parang may gustong gawin. Mga kaibigan, mawalang galang na. Pwede bang ibaba niyo yung sandata niyo? Naiilang ako eh. Baka sa inyo din tumama yan kapag hindi ako nakapagpigil. Wika ni Estong Bakal. Nang marinig ito ni Belmonte, parang sinapian ito at biglang nagalit. Sumugod kay Estong Bakal. Sinubukan pa itong pigilan ni Tatay Kaloy ngunit hindi na naabutan. Pagtaga ni Belmonte kay Estong Bakal, nanlaki ang mga mata ni Belmonte dahil hindi tumalab ang tabak. Sa halip pagkatama sa katawan, nagtunog bakal lang at rumekta sa lupa ang patalim. Gulat na gulat naman si Tatay Kaloy. Maging si Commander Yanong ay hindi makapaniwala sa nakita. Sa kadahilan ng lahat ng sandata ni Belmonte ay kargado. Kargado ng lason at pambasag ng poder. Pero sa pagkakataong ito, hindi gumana. Paumanhin kaibigan. Mabuti kinaya ko pang pigilan ang sarili ko sa kabila ng ginawa mo. Hindi ako mababansagang Estong Bakal kung madali akong pabagsakin. Alam mo yan, Kaloy, hindi ba? Di ba, kaibigang Kaloy? Nagpapasalamat ako sa'yo. Kalmado ka lang. Samantalang itong mga kasama mo, walang disiplina. Wika ni Estong Bakal. Alam kong malakas ka, pero bakit umalis ka sa kabutihan? Hindi ko alam kung nagpapanggap ka lang o talagang ganyan ka. Wika ni Tatay Kaloy. Inaalam niya ang kilos ni Estong Bakal. Baka biglain siya sa kabila ng pagiging kalmado. Hanggang sa napansin niyang pinipitik nito ang mga daliri. Isang indikasyon na nagbibitaw ng malakas na tigalpo si Estong. Maya-maya pa bigla na lang napadaing si Belmonte. Lumuhod sa lupa at hawak ang dibdib na tila nahihirapan sa paghinga. Anong nangyari sa kanya? Inatake yata. Tama ba ako, Kaloy? Nako, baka malagutan ng hininga. Tulungan nyo. Kawawa naman, oh. Wika ni Estong Bakal. Hanggang sa inangat ni Tatay Kaloy ang kamay, dinuro ang noo ni Estong Bakal. Anong akala mo sa akin, hangal? Nagkukunwari ka pa. Sige, subukan mong gumalaw nang malaman mo kung anong mangyayari sa'yo. Hindi mapapansin ng iba ang kilos mo kung hindi kikilatising maigi. Magaling ang taktika mo, Estong Bakal. Pero hindi yan uobra sa akin. Bagyang umatras si Estong Bakal. Inangat ang kamay at sinabing kumalma si Kaloy. Wala siyang ginagawang masama at bukod pa dyan, maayos naman ang pakikitungo. Kung tutuusin, sila pa ang nanghimasok sa lugar at sila din ang nagsimula ng gulo. Talagang ang galing mong magkunwari, ano? Anong akala mo, bibisita lang kami? Digmaan ang dahilan kung bakit kami nandito. At kayo ang nagsimula ng lahat ng yun. Wika ni Tatay Kaloy. Sabay usal at dakma sa kwelyo ni Estong. Mabilis na natapik ang kamay ni Tatay Kaloy. Nadula si Tatay Kaloy malapit sa bintana. Dahil mabilis ang pangyayari, hindi nakapaghanda si Tatay Kaloy. Habang sa Estong Bakal, kagad nag-usal ng pangkitil at hinawakan ng batok. Ihip na lang ang kulang. Tapos na ang buhay mo. Wika ni Estong Bakal. Nagpumigla si Tatay Kaloy, pero sadyang napakalakas ni Estong Bakal. Dagdag ng kalaban, kahit anong gawin niya, hindi siya makakawala sa kamay ni Estong. Ako walang magagawa. Pero yung mga alaga ko meron.
Pagkatapos magsalita ni Tatay Kaloy, bigla na lang tumilapon si Estong Bakal at tumama sa dingding ng gusali. Gumuho pa ang pader sa lakas ng pagkakatama. Pero dahil sa lakas ng kabal ni Estong Bakal, walang pinsalang natamo ang matanda. Salip ay kagad itong tumayo, pero halata sa muka ang matinding pagtataka. Kasabay naman ito ang pagkawala ng pananakit ng katawan ni Belmonte. Aba, anong klaseng tangan yon? Paano mo ko natamaan sa likuran? Wika ni Estong Bakal. Hanggang sa unti-unting nagpakita sa kanya ang dalawang gawi-gawin. Nanlilisik ang mga mata na tila gustong durugin si Estong Bakal. Dahil sa pagkagulat, mabilis na umatras si Estong. Sumimple pa ng tago sa pader na gumuho. Ang sabi ko, alaga, hindi tangan. Bakit ka nagtatago? Commander Yanong at Belmonte, pasukin niyo ang lugar. Patayin niyo kung sino man ang lalaban na aswag. Wika ni Tatay Kaloy. Nang marinig ito ng dalawa, hindi na nagsalita pa at kagad na pinasok ang gusali. Si Estong Bakal naman ay hindi makagalaw. Yung kalmadong muka ay tila nawala. Natataranta na ang itsura nito. Lumilingon sa paligid, na tila naghahanap ng lugar kung saan tatakas. Malakas ang tadyang ng maiwagang pagong. Sa katunayan, mas matibay pa sa bakal ang binibigay nitong kabal. Pero hanggang doon lang at ilang mga pipitsuging karunungan, karaniwan lang para sa akin. Gaano ka man katibay, mayuyupi ka rin sa oras na gulpin ka ng mga alaga ko. O siya, sige, takbo. Sa palagay mo walang nag-aabang sa dilim. Lalamunin ka ng mga dagit at wala ka nang magagawa pa. Ibaba mo ang prinsipyo mo, pati na din ang bulok mong estilo. Sabihin mo, nagpapanggap ka lang na mabuti pero masama ka talaga. Ang dami mong dahilan eh. Hindi kaya ikaw din yung pumatay sa pamilya mo? Wika ni Tatay Kaloy. Maya-maya pa, naririnig ng bantugan ang kalabog sa ilalim ng gusali. Kasunod nito ang angil at ungol na tila nahihirapang mga aswang. Hanggang sa may sumulpot sa bintana ng mga kurubo. Pasuray-suray itong naglakad at may malaking sugat sa likod. Hindi kaila na pinagtatagpas na nila Belmonte at Commander Yanong ang mga nagtatago sa ilalim. Hanggang sa sunod-sunod na naglabasan ang mga aswang, mga gabunan, kurubo, at meron pang nasa anyong tao. Pero hindi nakakalagpas dahil iniintay sila ng mga dagit. Huwag yung patayin ang hindi nanlalaban. Kunin niyo ang mga tangan. Yung matigas ang ulo. Pagkatapos yung patayin, sunugin niyo. Wika ni Tatay Kaloy. Ang daming lumabas sa gusali. Wala nang kamay ang karamihan at malubhang sugatan ng iba. Sa kabutiang palad, hindi naman nanlaban ang mga ito. Salip ay yumuko at lumod sa lupa. Habang nakataas ang mga kamay, indikasyon na sumusuko na ang mga kalaban. Isa-isa nila itong tinanggalan ng tangan. Kasabay ng paglabas ni Commander Yanong at Belmonte. Gigil na gigil pa si Belmonte. Nagwawala. Hinabol pa ang isa na nagtangkang tumakbo sa harapan. Ngunit pinigilan siya ni Tatay Kaloy at sinabing dagit na ang bahala. Lumapit si Tatay Kaloy kay Estong Bakal. Hindi man lang makitaan ng pagsuko ang matanda. Sa halip ay kinukumpas pa ang kamay at halatang nagbabato ng tigalpo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Karaniwan lang sa akin ang mga karunungan mo, kaya sumuko ka na. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Wika ni Tatay Kaloy. Samantala,
Balik tayo kay Ben-Hur at Christina. Napag-alaman ng dalawa bukod sa ilalim ng kabundukan. Ito na pala ang sentro ng kuta kung nasaan matatagpuan si Renzo. Nakita nila ang nagkalat na mga butas ng mga kurubo. May mga bakas ng gabunan at marami pang palatandaan na may isang hukbo ng mga aswang sa lugar. Kaso nga lang, hindi pa rin nagpapakita ang mga kasamang engkanto at dagit na si Tereo. Sa kabila ng lahat, hindi naging hadlang kay Christina na hindi kasama ang mga bantay. Salip buong tapang niyang binagtas ang napakasukal na lugar, kasama ang antilang si Ben-Hur. Sa puntong ito, bagaman maluwag na sa dalawa dahil nakawala na sila sa kulungan, pero hindi nagkikibuan ang mga ito na tila may tampuhan sa isa't isa. Maya-maya pa, napansin ni Ben-Hur na tila pabalik-balik sila sa lugar. Naliligaw na ang mga ito ng sandaling iyon. Sinabi niya ito kay Christina, ngunit hindi pa rin siya kinibo ng dalaga. Ayaw mong maniwala ah. Ito oh. Bakas ko yan. Bumalik lang tayo dito eh. Sige lang. Pairalin mo yung garbo mo. Alam mo yung mangyayari kapag ganyan ka. Siguradong mabibitag tayo kagaya kanina. Wika ni Ben-Hur. Sa palagay mo ba hindi ko alam? Minamaliit mo ba ako? Naghahanap ako ng paraan para malaman kung saan tayo dadaan. Sandali. Nakikita mo ba yung kahoy na yan? Tama, bumalik tayo sa lugar. Pero hindi ko nakita yung kahoy na yan kanina. Dito ka lang. Ako lang muna yung kikilos. Tugon ni Christina. Hindi nagsalita sa Ben-Hur. Sa halip pinagmasdan niya lang ang dalaga papunta sa malaking patay na kahoy. Nagtataka rin ang binata. Bagaman alam niyang nalilinlang sila, pero bakit may malaking puno? Nang makarating si Christina, nilibot niya ang puno ngunit wala namang kakaiba. Kaso nga lang nakakaamoy siya ng patay na hayop. Hinanap niya kung saan ito nakalagay. Hanggang sa gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Christina. Isang tao ang nakita niya. Walang iba kung hindi ang nabubulok na katawan ni Manang Maria. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng kasuotan. Bungo na ang muka. Nilalantakan pa ng mga daga at insekto. Halos masuka si Christina. Napapikit ang mga mata at tumalikod. Samantalang si Ben-Hur naman nagtataka sa kinikilos ni Christina. Kaya naman lumapit siya upang alamin ang nangyari. Katulad ng naging reaksyon ni Christina. Natulala at hindi na malayang tumutulo na ang luha sa mata. Hindi na nagsalita pa si Ben-Hur. Kumuha siya ng mga tangkay at tinabon sa bangkay at sinilaban. Ayon sa binata, mas maigi pang sunugin ang bangkay kaysa pagpiestahan ng mga hayop. Hindi niya maatim ang makitang nabubulok na lang ang labi ni Manang Maria. Pinataan niya si Christina sapagkat patuloy ito sa pag-iyak. Akala noon ng binata pipiglas ang dalaga nang yakapin niya ito. Salip, yumakap si Christina. Nilapat ang ulo sa dibdib ng binata. Tama na, Christina. Sa ngayon, alam na natin yung nangyari sa kanya. Hindi na tayo manghuhula pa. Malamang, presensya ng kaluluwa ni Manang Maria yung nagturo sa atin para matagpuan yung labi niya. Kahit na napapasailalim tayo sa pagmamani. Naudlot ang pagsasalita ni Ben-Hur dahil may napansin siyang bahay sa kalayuan. Itinuro ito ng binata at sinabi, baka ginagabayan sila ng kaluluwa ni Manang Maria upang malampasan ang lamat o pagkaligaw. Pinunasan ni Christina ang luha at ang matauhan. Bigla na lang itinulak si Ben-Hur na siyang ikinagulat ng binata.
Oh, anong nangyari? Wala, nabigla lang ako. Nakayakap ka kasi. Napailing na lang si Ben-Hur ng sandaling iyon. Nag-iwan siya ng dasal sa lugar para kay Manang Maria. Nagwika ng pasasalamat. Sinundan niya ang dalaga at nang makarating sa bahay, himalang may taong nakatira. Sa katunayan, nang mga sandaling iyon ay may nakita silang tao sa bintana. Tila natatakot ito sa kanila. Pinakiramdaman ni Ben-Hur ang paligid ng tahanan. Wala namang negatibo at sa pagkakataong ito, lumakas na ang pandama ng binata. Ganon din si Christina. Narinig niya ang lolong gabay kasunod ng pangitain. Tama ka. Ginagabayan tayo ng kaluluwa ni Manang Maria. Ang lugar na ito, hindi sakop ng teritoryo ng kalaban. Maaring yung nakatira dyan biyasa eh. Mawalang galang na po. Magandang gabi. Huwag po kayo matakot sa amin. Wika na Christina. Tuluyang nagpakita ang tao. Isang babae na nasa edad 40 at may sumilip din na paslit. Lumayo kayo mga aswang. Anak, iabot mo sa akin yung itak. Subukan yung lumapit. Magkakamatayan tayo. Wika ng babae. Pasensya na po, nagkakamali po kayo. Linti kasi tong batang lagari na to eh. Mag-anyong tao ka nga. Alam mo namang tao yung nakatira dito eh. Wika na Christina. Ama nang mawalang galang na po. Ako lang po yung aswang, teka. Pangit lang po ako sa anyo ko ngayon. Pero napakagwapo ko po kapag tao ako. Wag po kayo matakot. Ito po, magaan yung tao po ako para sa inyo. Saka ikaw nga, wag mo nga akong tawagin batang lagari. Tatay mo lang yung pwedeng tumawag sa akin nun ha. Nag-anyong tao si Ben-Hur. Ipinakita ang maamong muka. Si Christina naman, sinabi kaagad na tinutugis nila ang mga kurubo at gabunan. Maliban pa dyan, kasama din sa tinutugis nila ang namumuno sa mga aswang. Dagdag pa ng dalaga, may natagpuan silang patay sa unahan at kasamahan nila ito. Sa katunayan po si Manang Maria po yun eh. Kasama po namin. Ilang araw na po namin siyang hinahanap. Nandito lang po pala siya. Pero masaklap po yung sinapit niya eh. Wika na Christina. Nagbago ang ihip ng hangin matapos niyang magsalita. Halatang kumalma ang itsura ng babae. Ibinaba ang dalang itak. Tinitigan sila ng maigi. Hindi ko alam eh. Basta dala siya ng asawa ko dito. Ang sabi ng asawa ko, niligtas niya yung matanda sa kamay ng mga kurubo. Malaking tulong ang ginawa sa amin ng matandang yan. Sa kabila ng kalagayan niya, nagawa niya ng paraan para mailigtas ang lugar na ito. Wika ni Pasing. Ano po? Bakit po siya namatay? Parang tinapon lang po yung bangkay niya eh. Tanong na Christina. Ayon kay Pasing, hindi niya alam. Ang sabi lang ni Manang Maria, dugo niya ang magiging harang para hindi pasukin ng masamang aswang ang lugar. Dito napaisip si Ben-Hur na baka nagsagawa ng ritual si Manang Maria. Isang malakas na poder kapalit ang buhay niya. Nakita din ni Ben-Hur kung hanggang saan maaaring isinagawa ng matanda ang ritual. Sa puno mismo ng patay na kahoy. Isang indikasyon na hanggang doon lang ang teritoryong sinakop ng malakas na poder. Ang sabi ni Pasing, alam niya na patay na si Maria. Pero sinabi ng matanda na wag silang lalampas sa patay na puno. Kaya hindi nila tinangkapang lapitan ang bangkay. Hindi nga sila lumalabas ng bahay upang makasigurado talaga. Sa palagay ko, Christina, may tangan yung asawa niya eh.
Batay sa sinabi niya, niligtas si Manang Maria. Nga po pala, nasan po yung asawa niyo? Tanong ni Ben-Hur. Naging dismayado ang mukha ni Pasing. Hindi kagad nakapagsalita. Salip ay tumingin ito sa malayo at halatang naiiyak. Masakit man pero isang gabunan ng asawa ko. Nayanggaw siya pero mabuting tao si Goryo. Nang malagyan ng pangontra ni Maria ang paligid ng bahay, hindi na umuwi ang asawa ko. Nakikita ko lang siya sa daan sa itaas pero hindi na pumapasok ng lugar. Magpasa ganun pa man. Masaya ang asawa ko kahit hindi namin siya kapiling. Masaya siyang ligtas kami sa lugar. Gagaling pa ba ang nayanggaw? Tanong ni Pasing. Nagkatinginan si Ben-Hur at Christina. Tila hindi alam ang sasabihin. Kung yanggaw lang, maaaring makabalik pa siya sa pagiging tao. Pero kapag nasa dugo niya ng pagiging aswang, hindi na po mababago yon. Pero wala akong alam kung paano siya papagalingin. Maliban na lang po siguro kapag si Tatay Kaloy ang tumingin. Wika ni Ben-Hur. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang susunod na episode. Paalam.